This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Hangarin ang mga bagay ng mas mabuting mundo. Atin itong pag-aralan nitong March 17 hanggang 23, 2025. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 23 hanggang 26. Ano ang pinanghahawakan mo kapag dumarating ang pagsubok? Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok, tukso at panguusig. Tulad ni Emma Smith at ng iba pang mga bagong miyembro ng simbahan, noong kanilang panahon, maaaring dumating ang mga hadlang na sumusubok sa ating pananampalataya. Sa gitna ng mga ito, paano natin mapapanatili ang ating katatagan at pag-asa? Ang mga aral mula sa kasulatan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verses 9 hanggang 10, at ganoon na din sa 13 hanggang 16, sinabi ng Panginoon kay Emma Smith, "Huwag kang matakot, kundi pasiglahin ang iyong puso at magalak. Tuparin ang mga tipan na iyong ginawa. Ito ang aking tinig sa lahat." Ipinapakita ng mga talatang ito na anuman ang ating hinaharap na pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay nagbibigay ng katiyakan na kapag nananatili tayong tapat sa Kanya, mapapagtagumpayan natin ang anumang hamon. Sa 1 chapter 16, verse 33, sinabi ni Kristo, "Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan." Ito ay isang paalaala na anumang pagsubok ay pansamantala lamang at may tagumpay sa dulo kung tayo ay mananatili sa Kanya. Marami sa atin ang nakakaranas ng matinding hamon, problema sa trabaho, pamilya, pananalapi o personal na pananampalataya. May mga pagkakataon ding nakakaranas tayo ng pangungutya o panguusig dahil sa ating paniniwala. Tulad ni Emma Smith, maaring matukso tayong panghinaan ng loob, matakot o magtanong kung tama ba ang ating ginagawa. Ngunit sa halip na sumuko, tinuturuan tayo ng Panginoon na ituon ang ating pansin sa mga bagay ng mas mabuting mundo. Ang Kanyang kaharian, ang ating tipan, at ang walang hanggang layunin ng ating buhay. Sa mundong puno ng tukso at kaguluhan, ang ating solusyon ay ang manatili sa mga tipan natin sa Diyos. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 24, verse 8, "Maging matiyaga sa mga paghihirap at pag-uusig." Noong ako ay naglilingkod bilang isang misyonaryo, may isang pagkakataon kung saan kami ay ininsulto at tinanggihan ng maraming beses sa isang araw. May isang pamilya na pinagbahagi na namin ng mensahe na tumanggi at nagsabi pa sa amin na sayang lang ang aming ginagawa. Noon ay nararamdaman ko ang lungkot at pagod. Subalit ng gabing iyon, pinasa ko ang Doktrina at Mga Tipan, Section 24, verse 8, at nadama ko ang kapayapaan. Nalaman ko na ang bawat pagsubok sa paglilingkod ay may dalang paglago sa ating pananampalataya. Alam ko na ang mga pagsunod sa Panginoon ay hindi laging madali. Ngunit tiyak na ito ang tamang landas. Walang anumang pagsubok ang makakapigil sa ating pananampalataya kung tayo ay patuloy nakakapit sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang pagpapahayag at mga pangako, makakatagpo tayo ng kapayapaan at lakas sa ating paglalakbay sa buhay. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 24, verse 12, ipinangako ng Panginoon, "Sila na tatanggap sa iyo ay tatanggap sa akin." At sa Doktrina at Mga Tipan,
Section 76 verse 5 to 6. Sinabi ng Panginoon, "Ako ay maawain sa kanila na natatakot sa akin at magbibigay ako ng maraming biyaya sa kanila." Kung tayo ay mananatili sa ating pananampalataya, patuloy na susunod sa kanyang mga utos, at hindi matitinag sa ating mga tipan, bibiyayaan tayo ng Panginoon ng kapayapaan, kalakasan at buhay na walang hanggan. Sa isang maliit na bayan, may dalawang magkapitbahay na parihong nagbalak na magtayo ng isang malaking bahay. Si Mateo, isang matiyagang manggagawa, ay nagdesisyon magtayo ng bahay sa ibabaw ng matibay na bato. Alam niyang matagal ang proseso. Kailangan niyang hukayin ng malalim, ilagay ang pundasyon at tiyakin na matibay ang bawat haligi. Samantala, si Rico naman, ang kanyang kapitbahay, ay nainip sa proseso. Sinabi niya, "Bakit ako aaksaya ng aking oras sa paghukay? Kung maaari naman akong magtayo agad ng bahay, di ba? Sayang ang panahon." Kaya't itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Mabilis at walang masyadong pundasyon. Dumating ang malakas na bagyo na may kasamang matinding ulan at hangin. Ang tubig ay bumaha at sinubok ang tibay ng kanilang mga tahanan. Ang bahay ni Mateo ay nanatiling matatag, hindi natinag ng unos. Subalit ang bahay ni Rico na itinayo sa buhangin ay gumuho at inanod ng baha. Ang dalawang bahay ay sumasalamin sa ating buhay espiritual. Ang bahay ni Mateo ay tulad ng buhay ng isang taong nagtayo ng kanyang pananampalataya sa matibay na pundasyon ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Maaring mahirap at matagal ang proseso ng pagiging matatag sa pananampalataya. Ngunit kapag dumating ang mga pagsubok, hindi siya basta-basta matitinag. Samantala, ang bahay ni Rico ay sumasalamin sa mga taong pinili ang madaling landas. Hindi pinahalagahan ang espiritual na paghahanda at hindi nag-uugat sa totoong katotohanan. Kapag dumating ang pagsubok, problema, tukso o pang-uusig, madali silang nadadala at bumabagsak. Sa ating panahon, maraming tao ang nahihirapang panindigan ang kanilang pananampalataya. Ang mundo ay puno ng tukso, pagsubok, at mga bagay na maaaring magpahina sa ating espiritualidad. Ang tanong ay, saan natin itatayo ang ating espiritual na bahay? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 21, verse 6, sinabi ng Panginoon, "Sapagkat katotohanang sinabi ko sa inyo, ang inyong pag-iyak ay maririnig ng Panginoon at ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo." Kapag tayo ay nagtatag ng matibay na pundasyon sa pagsunod sa kanyang mga utos at sa mga salita ng kanyang mga propeta, tayo ay magtatagumpay laban sa anumang unos ng buhay. Ang buhay hindi palaging magiging madali. Ngunit kung pipiliin nating itayo ang ating pananampalataya sa matibay na bato ng katotohanan, makakayanan natin ang anumang bagyo na darating. Ano ang mas mabuting mundo para sa iyo? Ito ba ay isang buhay na puno ng pananampalataya, pagmamahal at layunin? O ito ba ay kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok? Minsan, ang mundo ay nagbibigay sa atin ng negatibong pananaw. Sasabihin nitong imposible ang pagbabago, walang pag-asa o walang kabuluhan ang ating pagsisikap. Ngunit kung pipiliin nating ituon ang ating puso sa kaharian ng Diyos, makikita natin ang mas malalim na kahulugan ng ating buhay na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verse 10. Tulad ni Emma, tayo rin ay nahaharap sa mga hamon. Maaaring ito ay pangungutya ng iba, personal na pagsubok,
o takot sa hinaharap. Isipin ang isang hamon na iyong kinakaharap ngayon. Ano ang sinasabi ng mundo tungkol dito? Ano ang sinasabi ng Diyos? Ayon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verses 9 hanggang 10, hinikayat ng Panginoon si Emma na huwag matakot, bagkus ay tumutok sa mas mabuting mundo na inihanda niya. Ganito rin ang dapat nating gawin. Manalig sa Kanya kahit mahirap. Paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya sa gitna ng pagsubok? Magdasal at pagnilayan ang mga pangako ng Diyos. Lumapit sa mga taong sumusuporta sa iyong pananampalataya. Gamitin ang mga nakaraang tagumpay bilang inspirasyon. Gumawa ng mga maliliit na hakbang tungo sa iyong mas mabuting mundo. Sinabi ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verse 16, "At ang lahat ng ito ay aking tinig sa lahat." Ibig sabihin, ang kanyang pangako ng lakas, gabay at kapayapaan ay hindi lang para kay Emma, kundi para sa ating lahat. Ano ang isang hakbang na maaari mong gawin ngayon upang hanapin ang mas mabuting mundo? Tandaan, ang mas mabuting mundo ay hindi kailangang perpekto. Ito ay isang buhay na puno ng pananampalataya, pagsisikap at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Lahat tayo dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Stress sa trabaho, problema sa pamilya, pagkabigo sa pangarap, o kahit pangungutya mula sa iba. May mga araw na parang napapagod ka na at gusto mo nang sumuko. Pero tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Tulad nila Joseph Smith at Oliver Cowdery na humarap sa matinding paghihirap habang ginagampanan ang kanilang misyon. May pangako ang Panginoon para sa kanila. At para rin sa atin, iahon Kanya mula sa iyong pagdurusa. Huwag mong kalimutan ang iyong layunin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 24, verses 1 to 3, sinabi, "Aking lingkod, hindi mo ba nalalaman na ako ang Diyos mo at dinala kita sa harapan ng mga tao para sa isang layunin?" Minsan, sa sobrang bigat ng pagsubok, nakakalimutan natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Napapagod tayo, nadidismaya tayo, at naiisip nating sumuko na lang. Pero tandaan mo, may layunin ka. May dahilan kung bakit ka nasa posisyon mo ngayon. Balikan mo kung bakit mo sinimulan ang iyong trabaho, relasyon o pangarap. Isulat mo sa isang papel ang iyong why o bakit at gamitin mo ito bilang inspirasyon kapag nahihirapan ka. Magtiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 24, verse 8, sinabi dito, "Magkaroon ng tiyaga sapagkat ang iyong mga pagsubok ay pansamantala lamang at kung magtitiis ka, itataas kita sa huling araw." Kapag nasa kalagitnaan tayo ng problema, parang ang tagal ng solusyon. Parang wala ng pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoon, pansamantala lamang yan. Ang pagsubok na hinaharap natin, may katapusan ito. Huwag kang mag-focus sa bigat ng problema mo ngayon. Magtiwala kang may plano ang Diyos para sa iyo. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, huwag mong bitawan ang pananampalataya mo. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay lilipad na parang agila, tatakbo at hindi mapapagod. Kapag napapagod ka na, huwag kang sumuko. Humugot ka ng lakas sa Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mahihirapan, pero ibig sabihin, hindi ka niya pababayaan. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na,
Maglaan ka ng oras para sa tahimik na pagdarasal. Pagkatiwala mo sa Diyos ang bigat ng loob mo. Alalahanin mo rin ang mga nakaraang pagsubok mo na iyong nalampasan. Kung paano ka tinulungan ng Diyos noon, tutulungan ka niya ulit ngayon. Paano ka iaahon ng Diyos? Sa Mosiah chapter 24, verses 14 hanggang 15, sinabi dito, "Aking pagagaanin ang mga pasanin na inilagay sa iyong mga balikat upang hindi mo madama ang mga ito sa iyong likod." Hindi nangangako ang Diyos na alisin niya agad ang lahat ng pagsubok mo. Pero nangako siya na pagagaanin niya ito at tutulungan kang makayanan ito. Ang tanong para sa iyo ngayon, anong pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon? Paano mo ito ipagkakatiwala sa Panginoon ngayong linggo? Tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. May kasama ka, ang Panginoon. At sa tamang panahon, iaahon ka niya. Nakaranas ako ng mga pagkakataon kung saan ang tanging nagbigay sa akin ng lakas ay ang pananampalataya ko kay Jesucristo. Alam kong hindi madaling maghintay ng mga sagot, pero sa bawat paghihintay, pinapalakas tayo ng Panginoon at hinahanda tayo para sa mas dakilang mga bagay. Alam ko na buhay ang Diyos. Alam ko na mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan, gaano man kahirap ang ating pinagdadaraanan. Ang tagapagligtas, si Jesucristo, ang ating sandigan, at sa pamamagitan niya, kaya nating lampasan ang lahat ng pagsubok. Mayroon akong mahalagang papel na gagampanan sa kaharian ng Diyos. Minsan sa buhay, nagtatanong tayo, ano ba talaga ang papel ko sa mundong ito? Ano ang halaga ko sa kaharian ng Diyos? Ito ang maaring nasa isip ni Emma Smith habang pinapanood niya ang kanyang asawang si Joseph na tumatanggap ng mga pagpapahayag at gumagawa ng dakilang gawain. Ngunit sa Doktrina at Mga Tipan, section 25, tinuruan siya ng Panginoon na mayroon siyang natatanging papel. Hindi lamang bilang asawa ng isang propeta, kundi bilang isang elect laity na may mahalagang misyon. Katulad ni Emma, minsan na hindi natin agad makikita ang kahalagahan ng ating kontribusyon sa simbahan o sa ating pamilya. Maraming beses tayong dumadaan sa pagsubok, panghihina ng loob at pag-aalinlangan sa sarili. Ngunit ang Panginoon ay malinaw sa kanyang mga salita. Magsaya ka at magalak ang iyong puso, na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, section 25, verse 13. Ibig sabihin, hindi niya tayo pinili para malugmok sa duda o takot, kundi para yakapin ang ating papel ng may tapang at pananampalataya. Ano nga ba ang ating papel sa kaharian ng Diyos? Una, tayo ay tinawag upang maging inspirasyon sa iba. Maaring sa pamamagitan ng ating pamilya, kaibigan o paglilingkod sa simbahan, tayo ay makapagbibigay ng liwanag sa iba. Ikalawa, tinatawag tayo upang mapalakas ang ating sariling pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagsunod sa kanyang mga utos. Ikatatlo, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Tulad ni Emma, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Kinakailangang harapin niya ang pag-uusig, kawalan at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nanatiling tapat. Sa ating panahon ngayon, maaring ang mga hamon natin ay hindi kapareho ng kay Emma, pero ang prinsipyo ay pareho. May misyon tayo na dapat gampanan. Maaring nasa loob tayo ng ating tahanan, nagtatrabaho, nag-aaral, o naglilingkod sa simbahan. Ngunit bawat papel na ginagampanan natin ay mahalaga sa mata ng Diyos. Isipin mo ito,
Ano ang mga talento at kakayahan na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Paano mo ito magagamit upang palakasin ang iyong pamilya, ang iyong sarili at ang simbahan? Marahil ang iyong papel ay ang pagiging isang mapagmahal na magulang, isang tapat na lider, isang inspirasyon sa isang mga kaibigan, o isang simpleng tao na nagkakalat ng kabutihan sa mundo. Ang mahalagang paalaala sa atin ng Doktrina at Mga Tipan, Section 25 ay ito: hindi aksidente ang ating buhay. May plano ang Diyos para sa atin. Hindi mo kailangang maging sikat o perpekto para magkaroon ng halaga. Sapat na ang pagiging tapat sa iyong pananampalataya at paggawa ng mabuti. Kaya sa tuwing nakakaramdam ka ng pagdududa sa sarili mo, tandaan mo ito: ikaw ay mahalaga, ikaw ay may misyon, at ikaw ay isang hinirang na lingkod ng Diyos. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may natatanging papel sa kaharian ng Diyos, at walang sinuman ang walang halaga sa kanyang plano. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, nakita natin kung paano tiniyak ng Panginoon kay Emma Smith na siya ay isang elect lady. At may espesyal siya na misyon, kahit na hindi siya isang propeta o pinuno sa paningin ng iba. Ito ay isang patunay na anuman ang ating kalagayan sa buhay, bilang isang magulang, guro, kaibigan o simpleng membro ng simbahan, mahalaga tayo sa Diyos. Sa aking sariling buhay, may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay hindi sapat ang aking nagagawa. Minsan, iniisip ko kung ano ang aking mga simpleng paglilingkod ay may halaga ba talaga sa kabuuang gawain ng Panginoon. Ngunit sa tuwing binabalikan ko ang mga salita ng Panginoon kay Emma, napagtanto ko na hindi kailangan maging sikat o mataas ang posisyon upang maging makabuluhan sa kanyang kaharian. Ang pagiging tapat sa aking mga tipan, ang pagpapalakas sa aking pamilya, at ang simpleng paggawa ng mabuti sa iba ay bahagi ng plano ng Diyos para sa akin. Nagpapatuto ako na ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa atin. Hindi aksidente ang ating buhay at hindi tayo nagkataong nandito sa panahong ito. May misyon tayong dapat gampanan at sa pagsunod sa Kanya, matutuklasan natin ang ating tunay na halaga. Alam ko na sa kabila ng ating kahinaan at pagdududa, palalakasin tayo ng Panginoon upang magampanan ang papel na inilaan niya para sa atin. Magpatuloy sa diwa ng kaamuhan. Sa mundo ngayon, kung saan uso ang kompetisyon, pride, at pagpapakita ng lakas, tila mahina ang tingin ng marami sa pagiging maamo. Ngunit ayon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verse 5 hanggang 14, inutusan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa diwa ng kaamuhan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pagiging maamo ay hindi kahinaan, kundi isang espiritual na lakas. Isang kakayahang kontrolin ang ating emosyon, manatiling payapa sa gitna ng bagyo, at maging mapagpakumbaba sa harap ng pagsubok. Si Jesucristo mismo ang pinakamataas na halimbawa ng kaamuhan. Sa Mateo chapter 11, verse 28 hanggang 30. Tinawag niya tayong lumapit sa Kanya dahil Siya ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Hindi Siya nagmamalaki kahit Siya ang anak ng Diyos. Hindi Niya ginagamit ang Kanyang kapangyarihan upang ipakita ang Kanyang lakas sa mundo. Kundi sa halip, naglingkod Siya, nagpakumbaba at nagtiis ng may pagmamahal. Sa ating panahon, paano natin maisasabuhay ang kaamuhan? Una, sa mamamagitan ng pagpapatawad. Sa halip na gumanti sa mga taong nakasakit sa atin, piliin nating unawain at palayain ang ating puso mula sa galit. Ikalawa, sa pagpapakumbaba, tanggapin natin na hindi natin kailangan palaging tama o bida. May pagkakataong mas mabuting makinig
kaysa magsalita. At ikatlo, sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos, marami sa atin ang may sariling plano sa buhay. Ngunit kung minsan, iba ang plano ng Panginoon. Ang pagiging maamo ay nangangahulugang pagtitiwala sa Kanya, kahit hindi natin agad na uunawaan ang Kanyang paraan. Nagpapatuto ako na ang diwa ng kaamuhan ay nagdadala ng kapayapaan, kaligayahan at biyaya sa ating buhay. Sa pagsunod sa halimbawa ng tagapagligtas, mas magiging magaan ang ating mga pasanin at mas magiging malapit tayo sa Kanya. Sa bawat araw, piliin nating mamuhay ng may kababaang loob at puso na handang sumunod sa Kanyang kalooban. Naniniwala ako na ang pagiging maamo ay isa sa pinakamalagang katangian dapat nating taglayin bilang mga disipulo ni Kristo. Sa mundong puno ng ingay, kompetisyon at pagsisikap na patunayan ang sarili, minsan nakakalimutan natin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Ngunit sa aking sariling karanasan, natutunan ko na ang kaamuhan ay hindi kahinaan, kundi isang biyaya na nagbibigay ng lakas at tunay na kapayapaan. May mga pagkakataon sa aking buhay kung saan sinubok ang aking pagiging maamo. May mga tao akong nakasalamuha na hindi nakitungo sa akin ng may kabutihang loob. Ngunit sa tuwing pinipili kong unawain sila at hindi patulan ang negatibong emosyon, nararamdaman ko ang kapayapaan mula sa Espiritu Santo, sa Espiritu ng Panginoon. Hindi ko kailangang ipaglaban ang aking sarili sa maling paraan dahil alam kong ang Panginoon ang magpapangaral sa mga nagpapakumbaba. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verse 5 hanggang 14, pinapaalahanan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa diwa ng kaamuhan. Sa pagsunod sa utos na ito, natutulungan tayo nitong alisin ang bigat ng galit, hinanakit at pagmamagaling. Sa halip, nagiging mas madali para sa atin ang magpatawad, umunawa at manatiling may tiwala sa plano ng Diyos. Nagpapatutuo ako na kapag pinili nating maging maamo tulad ni Kristo, magiging mas magaan ang ating buhay. Darating ang kapayapaan at mararamdaman natin ang tunay na lakas na nagmumula sa Panginoon. Tapat siya sa Kanyang mga pangako na kung tayo ay magiging mapagkumbaba, tayo ay Kanyang pagpapalain at patatagin sa lahat ng ating pagsubok. Isantabi ang mga bagay ng daigdig na ito at hangarin ang mga bagay na mas mabuti. Sa ating mundo ngayon, napakaraming bagay ang umaagaw sa ating pansin. Social media, material na bagay, ambisyon para sa yaman, at iba pang makamundong hangarin. Bagamat may halaga ang ilan sa mga ito, maaaring dumating ang punto kung saan masyado na tayong nakatuon sa mga bagay na panandalian. At nakakalimutan natin ang mga bagay na may pangmatagalang kahalagahan sa ating buhay at sa ating espiritual na kalagayan. Ang Doktrina at Mga Tipan, Section 25, verse 10 hanggang 13 ay isang paalaala mula sa Panginoon na dapat nating isantabi ang mga bagay ng daigdig at hangarin ang mas mabubuting bagay. Ang pagsasantabi ay hindi nangangahulugan na iiwanan natin ang lahat ng ating responsibilidad sa mundong ito, kundi nangangahulugan ito ng tamang pagtukoy sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag mas inuuna natin ang ating espiritual na buhay kaysa makamundong bagay, nagiging malinaw sa atin kung ano talaga ang magdadala ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Minsan, mahirap bitawan ang ilang bagay na tila nagbibigay sa atin ng kasiyahan o seguridad. Maaring masyado tayong abala sa paghahanap ng yaman o nalilimutan natin bigyan ng sapat na oras ang pamilya at paglilingkod sa iba. Maaari din tayong sobrang nakatuon sa imahe natin sa social media.
Palaging naghahabol ng validation mula sa ibang tao, sa halip na hanapin ang ating tunay na halaga sa mata ng Diyos. Ang Panginoon ay nangako na kung ating tatalikuran ang makamundong bagay at hangarin ang mas mabuti, pagpapalain niya tayo. Ang ibig sabihin ng mas mabuting bagay ay ang mga bagay na may walang hanggang halaga. Tulad ng pananampalataya, kabutihan, pagmamahal sa pamilya, paglilingkod sa kapwa, at pagsunod sa kanyang mga utos. Kapag ito ang ating hinangad, mas nagiging payapa at makabuluhan ang ating buhay. Ang tanong ngayon ay paano natin ito maisasagawa? Una, maaari tayong magsimula sa pagsusuri ng ating mga gawain araw-araw. Ano ang inuuna natin? Saan napupunta ang ating oras at enerhiya? Maaari nating simulang isantabi ang mga bagay na hindi talaga mahalaga. Tulad ng sobrang paggamit ng social media, labis na pagtutok sa material na bagay, o pagiging abala sa mga bagay na hindi naman tunay na nagpapasaya sa atin. Pangalawa, maaari nating dagdagan ang ating pagsisikap sa paghahangad ng mga bagay na espiritual. Gawing prioridad ang personal na panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagsunod sa ating mga tipan sa Diyos. Sa halip na hanapin ang kasiyahan sa mga panandaliang bagay, hanapin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal at paglilingkod sa iba. Naniniwala ako na kapag sinusunod natin ang payo ng Panginoon na isantabi ang makamundong bagay at hanapin ang mas mabuti, dadaloy ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Hindi natin kailangan habulin ang mga pansamantalang kaligayahan, sapagkat maramdaman natin ang walang hanggang kagalakan na nagmumula sa Kanya, sa ating Panginoon. Taos-puso akong pinapatunayan na totoo ang payo ng Panginoon na isantabi ang mga bagay ng mundong ito at hangarin ang mas mabubuting bagay. Sa aking sariling karanasan, nakita ko kung paano nagdudulot ng panandaliang kasiyahan ang mga material na bagay. Ngunit hindi nito napupunan ang tunay na pangangailangan ng ating espiritual. Maraming beses akong naghanap ng kasiguraduhan sa mga makamundong bagay. Tagumpay sa trabaho, pagkilala ng iba, at material na kasaganaan. Ngunit sa bandang huli, napagtanto ko na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa mga bagay na walang hanggang halaga. Sa tuwing inuuna ko ang Panginoon sa aking buhay, kapag mas pinili kong maglingkod sa iba kaysa sa unahin ang sarili kong interes, kapag naglaan ako ng oras para sa panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan kaysa sa pagbabad sa social media, nagpagsinikap kong palalimin ang aking relasyon sa Diyos kaysa sa maghabol ng makamundong tagumpay, mas nagiging payapa at makabuluhan ang aking buhay. Nararamdaman ko ang mga pagpapala ng Kanyang ipinangako, hindi laging sa material na palaan, kundi sa anyo ng kapayapaan, patnubay, at katiyakang nasa tamang landas. Alam ko na mahal tayo ng Diyos at nais niya tayong bigyan ng mas mabuting bagay, hindi lang dito sa mundo, kundi pati sa buhay na walang hanggan. Kung pipiliin nating sundin siya, magiging mas payapa ang ating puso at mas malinaw ang ating layunin sa buhay. Ito ang aking taos-pusong patutuo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.